Iniwan siya ng kanyang mga kaibigan dahil sa pagiging mahina, ngunit siya pala ay isang overpowered na bata, pero tinatago niya lang ito. Si Yogiri ay isang gunggong, kaawa-awang loser na bata na naglalakad sa isang koridor na puno ng mga bangkay at mga bala na lumilipad sa lahat ng direksyon. Naglakad siya patungo sa isang kamera at nagtanong kung nasaan si Asako, ang kanyang tagapag-alaga. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa isang kwarto at biglang bumukas ang pinto. Isang babae ang may hawak na baril habang hawak niya si Asako na hostage. Tinanong ni Asako ang babae kung ano ang gusto niya, ngunit sinabihan siya ng babae na tumahimik. Si Yogiri ay masayang tumatakbo sa loob ng silid, masaya na mahanap si Asako. Sinabihan ng babae si Yogiri na huwag gumalaw, kung hindi, sisabog niya ang utak ni Asako. Nagreklamo si Asako na nasaktan siya, at sa susunod na segundo, may nangyari. Lumitaw ang ilang mga alon at ang babae ay patay na bumagsak sa sahig. Naguguluhan si Asako, ngunit niyakap lang siya ni Yogiri at ngumiti habang sinasabi na dapat silang bumalik. Biglang ginaisang ang isang nakatatandang Yogiri mula sa kanyang pagtulog ng kanyang kaklase na si Tomochika na tila nataranta. Binuksan niya ang kanyang mga mata, nagtatanong kung sino siya, ngunit mabilis niyang naalala na siya ang babaeng may kakaibang pangalan. Naalala niya na bago sila umidlip ay nasa isang class trip sila at tinanong kung nakarating na sila. Gayunpaman, tumugon si Tomochika na wala sila at sinabihan siyang gumising at tingnan kung ano ang nangyayari. Tumingin-tingin si Yogiri sa paligid at nakita ang ilan sa kanyang mga kaklase, walang buhay sa kanilang mga pool ng sarsa. Napansin niya na ang isa sa kanila ay natusok ng kakaiba at nagtanong kung ano ito. Nagpasya siyang tumingin sa labas ng bus at napansin niyang may bumabalot dito. Sa tingin niya ay maaaring isang higanteng ahas o butiki. Upang malaman ito, kinuha niya ang isang random na mikropono sa sahig at inihagis ito sa tinusok na lalaki. Lumalabas na hindi kayang labanan ng mga patay, ngunit ang bagay na tumusok sa kanya ay nagsimulang gumalaw. Muling ibinaling ni Yogiri ang atensyon nito sa labas ng bus at napagtanto na ito ay isang malaking wyvern. Lumipad ang halimaw at nagpas siyang sumakay sa bus habang naghahanda na huminga ng apoy. Bigla siyang niyakap ni Tomochika sa kawalan ng pag-asa. Binago ng sandaling iyon ang utak ni Yogiri. Ang sensasyon ng isang plot-filled girl na humawak sa kanyang braso ay nagpabago sa kanyang isip. Itinuon niya ang kanyang isip sa pagbubukas ng pinto at nagsabi ng isang salita, "Mamatay." Sa sumunod na segundo, biglang bumagsak ang wyvern sa sahig. Sinabi ni Yogiri kay Tomochika na sila ay ligtas, ngunit siya ay nalilito at nagtanong tungkol sa kung ano ang nangyayari. Inilabas ni Yogiri ang kanyang console habang sinasabi sa kanya na huminahon at sabihin sa kanya kung ano ang nangyari. Nagsimula siyang maglaro ng video game, ngunit nagalit siya, na binanggit na hindi ito ang oras para maglaro. Pagkatapos panoorin siyang naglalaro saglit, sasabihin lang niya sa kanya na basura siya sa mga video game at nagsimulang magbigay sa kanya ng mga tip. Ngunit agad niyang napagtanto ang tungkol sa kanilang sitwasyon at sinabi sa kanila na hindi pa ito ang oras. Tinatanong niya kung bumuti na ba ang pakiramdam niya, at kinukumpirma niya. Sinabi niya sa kanya na simulan ng pagpapaliwanag kung paano sila napunta sa sitwasyong ito. Inihayag ni Tomochika na ang kanilang bus ay casual na nagmamaneho sa buong gabi. Gayunpaman, pagkatapos na dumaan sa isang lagusan ay natagpuan nila ang kanilang sarili sa kakaibang larangang ito. Nataranta ang lahat at tinanong pa niya ang kaibigan kung ganoon ba palagi ang labas. Gayunpaman, hindi nakasagot ang kanyang kaibigan. Biglang may pumasok na babae sa bus at binati lahat ng tao sa loob. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Sayon, ang apo ng dakilang pantas. Bumangon ang kanilang guro upang magreklamo, ngunit ang batang babae ay nagpalinggalinga kaagad. Ang batang babae pagkatapos ay kumilos na parang wala, na sinasabi sa mga bata na huminahon at magbayad ng pansin ng hindi gumagawa ng anumang katangahan. Natigilan ang lahat sa gulat nang sabihin ng dalaga na huwag siyang inisin, kung hindi, ang lahat ay makakatagpo ng parehong kapalaran. Ipinaliwanag niya sa kanila na ang antas ng kanyang kapangyarihan ay 530,000. Pagkatapos ay pinalabas niya ang ulo ng driver, binanggit na ito ay isang biro at inaasahan niyang tatawa sila. Alam niyang hindi ito hindi patas, ngunit iyan ay gumagana sa ibang mundo.
Nagpasya siyang ipaliwanag ang buong bagay na ito sa mga mag-aaral. Ipinatawag niya ang lahat dito dahil naghahanap siya ng mga kandidato sa SAGE. Inihayag niya na ang mundong ito ay pinamumunuan ng mga pantas at ang kanilang bilang ay medyo mababa. Kaya naman, pinatawag niya sila bilang paraan para makakuha ng mga bagong tauhan. Itinuro niya ang kanyang kamay paarap habang naghagis ng mahika. Naisip ni Tomochika na lahat ay sasabog at ipipikit ang kanyang mga mata. Ngunit pagbukas niya, nakita niya ang ilang mga estudyanteng kumikinang. Gayunpaman, isa siya sa iilan na hindi kumikinang. Pagkatapos ay isiniwalat ni Sayon na na-install niya ang bersyon ng Battlesome sa lahat ng kumikinang na mga mag-aaral at dapat silang makakita ng ilang logo sa screen. Natarante si Tomochika at tinanong ang kaibigan kung may nakikita ba siya. Ginagamit ng kanyang kaibigan ang kanyang mga daliri upang hawakan ang ilang hangin, na nagpapaliwanag na nakakakita siya ng ilang makukulay na titik na nagsasabing status. Pagkatapos ay inihayag ni Sayon na ang sistemang ito ay magagamit lamang sa mundong ito at tinatawag na regalo. At dapat gamitin ito ng lahat para subukan at maging pantas sa loob ng susunod na buwan. Itinaas ni Tomochika ang kanyang kamay para magtanong. Sinasabi niya na hindi siya kumikinang o nakakita ng alinman sa mga logo. Sumagot lang si Sayon na may mga taong hindi tugma, at dapat niyang harapin ito. Nagulat si Tomochika, lalo na nang ihayag ni Sayon na kung walang magiging pantas, lahat sila ay magiging mga hayop upang makagawa ng mahiwagang enerhiya. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Sayon na magsisimula ang kanilang unang misyon sa loob ng 1 oras at dapat nilang subukang hindi maalis kaagad. Pagkatapos ay lumayo siya, at umupo si Tomochika na nagpapakita na wala siyang naiintindihan. Binanggit ng kanyang kaibigan na mayroong ilang mga detalye tungkol sa kanilang misyon sa kanilang screen. Ang kanilang trabaho ay tumakas mula sa papasok na dragon. Hindi naniniwala si Tomochika na may ganoong bagay. Gayunpaman, si Yazaki, isa sa mga lalaki, ay sumusubok na kumilos bilang isang pinuno. Sinabi niya na dapat nilang subukang i-clear ang misyon at kung paano kailangan nilang magtulungan. At sa kadahilan ng iyon, kailangan nilang pag-usapan ang kanilang mga kalakasan at kahinaan. Isinulat ng lahat ang kanilang pangalan at istatistika sa mga piraso ng papel, ngunit napagtanto ni Tomochika na mayroong 4 na estudyante, kabilang siya, na hindi kumikinang, gayunpaman, ang isa sa kanila ay si Yogiri, na natutulog, cause who cares. Lahat sila ay nagrereklamo tungkol sa kanyang walang pakialam na oras ng antok, hanggang sa mapansin nilang lahat ng iba ay humahakbang sa labas ng bus. Nagpasya din silang lumabas, ngunit nananatili si Tomochika upang gisingin si Yogiri. Sinubukan ng ibang babae na kumbansihin siya na iwan siya, ngunit bigla silang nakarinig ng 2 lalaki na nagtatalo. Lumalabas, hindi papayag si Yazaki na sumama sa kanila ang 4. Nagreklamo ang delinquent, ngunit sinabihan siya ni Yazaki na tumahimik dahil ang kanyang klase ay ang general. Nagpasya siyang maging isang douche, sinira ang mga upuan ng bus, at ipinaliwanag na ito ay kapangyarihan ng isang regalo. Level 1 pa lang siya, pero mas malakas siya kaysa sa 4 na taong iyon. Sinabi ng ibang babae kay Yazaki na kung malakas siya, dapat nilang protektahan sila. Gayunpaman, tumugon si Yazaki na ito ay bahagi ng plano. Nataranta ang lahat, at sinabihan niya ang babaeng nasa tabi niya na gamitin ang regalo niya. Pinapagana niya ang kanyang kakayahan sa kagandahan, na hindi nakakaapekto sa sinuman. Umalis si Yazaki, dahil ipinaliwanag niya ang kasanayang ito, naging tanyag siya sa mga halimaw. Sa madaling salita, may malapit na dragon sa paligid. At sa pamamagitan ng paggamit ng kasanayang iyon sa kanila, sasalakayin sila ng dragon, habang binibigyan ng pagkakataon ang iba na makatakas. At ito ay isang desisyon na ginawa ng lahat na may mga regalo. Hindi makapaniwala si Tomochika na pagtataksilan siya ng kanyang kaibigan, ngunit ibinunyag ni Yazaki na siya nga. Ngunit alam ni Tomochika na tiyak na pinilit siya ni Yazaki. Pagkatapos ay lumabas si Yazaki at nilock ang pinto. Ilang sandali pa ay sinubukan nilang buksan iyon nang biglang may narinig silang ingay sa labas. Iniisip ni Tomochika na isa itong dragon nang biglang may bumangga sa bus. Ang lalaki ay nabigla, at napansin ni Tomochika ang isa pang kinuha, matapos ipaliwanag ang buong bagay, napagtanto ni Yogiri na may malaking problema. Wala siyang paraan upang ma-recharge ang kanyang console sa mundong ito.
Pagkatapos ay bumangon siya, binanggit na ayon kay Yazaki ay ligtas na ito sa labas. Tinanong ni Tomochika kung may ginawa si Yogiri, ngunit sumagot siya na bumagsak ang dragon sa sahig at namatay. Alam niyang ito ay isang buhay, ngunit nagpa siya silang lumabas sa bintana. Sa pagsuri sa paligid, napansin ni Yogiri na maaari silang pumunta sa mga burol, lungsod, o kagubatan. Pagkatapos ay itinuro ni Tomochika na may lumilipad sa langit. Matapos mag-obserba, napagtanto niyang tatlo pala ito sa kanilang mga kaklase. Si Yogiri ay humanga sa kanyang paningin sa malayo at nagtanong kung dapat niya silang patayin, tinatanong niya kung ano ang nasa isip niya. Ngunit si Yogiri ay tumugon lamang na iniwan sila upang mamatay. Sinabi ni Tomochika na hindi niya dapat pag-usapan ang tungkol sa pagpatay sa kanila. Sinagot ni Yogiri na maaari silang magalit sa kanila. She's confused, but the guys start getting closer, nalilito din dahil patay na ang dragon. Napansin ng isa sa kanila na buhay pa si Tomochika, at nagreklamo na balak niyang gawing zombie ang bangkay nito para mag-wild siya, o yung tipong ligaw. Ang mga lalaki ay nag-uusap sa pagitan ng kanilang mga sarili, nagrereklamo tungkol sa paggawa ng isang bangkay sa isang zombie at paggamit sa kanya ay kakaiba. Nang marinig ang mga salitang iyon, napagtanto ni Tomochika na hindi sila maaaring maging magkaibigan. Biglang nagpalabas ng malaking bola ng apoy ang isa sa mga lalaki na halos hindi nakaligtaan si Tomochika. Ang mga lalaki ay patuloy na nag-uusap sa pagitan ng kanilang mga sarili kung paano nila pino ang kanilang mahika at kung paano ang isa sa kanila ay isang manggagamot, ang isa ay isang bayani, at ang huli ay isang necromancer. Ang taong naghagis ng bowl ang apoy pagkatapos ay sinabihan si Tomochika na pumunta sa kanyang tabi nang hindi lumalaban. Nalilito siya sa kahilingan nito, ngunit ipinahayag lamang ng tatlo na gusto nilang gastusin ang kanilang kahilingan masasayang oras kasama siya. Napagtanto ni Tomochika na lahat sila ay naghahabol sa kanyang katawan. Si Yogiri ay humanga na mayroon siyang lakas ng loob na sabihin iyon sa sitwasyong iyon. Ang necromancer guy ay nagreklamo na siya at si Yogiri ay tila masyadong malapit. Ngunit sinabi lamang ni Yogiri na siya ang mamamahala kahit na ang pag-uusap. Tinuro niya ang taong bola ng apoy at sinabihan siyang mamatay. Ang dalawa naman ay tumawang ngunit nabigla nang makita ang lalaki na random na yamakap sa sahig. Tinanong nila kung ano ang nangyari at sumagot si Yogiri na inutusan lang siyang mamatay. Sinabi niya sa kanila na huwag kumilos, ngunit sinubukan ng necromancer na suriin ang kanyang kaibigan. Sinabihan siya ni Yogiri na mamatay din. Si Fatso na lang ang natitira, at sinabi ni Yogiri na kung lumipat siya, mamamatay siya. Nangako si Yogiri na ipaliwanag ang kanyang kakayahan at sinabihan si Fatso na suriin kung ang iba pang dalawa ay tunay na patay. Si Fatso ay sumusunod at ginagamit ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling, na binabanggit na maaari niyang gamutin ang anumang bagay sa isang iglap. Gayunpaman, hindi gumagalaw ang kanyang mga kaibigan. Napagtanto ni Tomochika na si Yogiri ang pumatay sa dragon, ngunit ayaw lang niyang ipaliwanag ang nangyari. Nagalit siya sa mga salitang iyon, ngunit ipinaliwanag ni Yogiri na pipi si Fatso, kaya kailangan niyang ipaliwanag ng detalyado sa kanya sa halip na siya. Nagreklamo si Fatso na si Yogiri ay lumayo, ngunit ipinaliwanag lamang ng aming anak na ginawa niya lamang ito dahil sinubukan nilang salakayin siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang kanyang kakayahan ay tinatawag na instant death sa anumang target. Sa katunayan, hindi niya kailangang sabihin sa mga tao na mamatay, kailangan lang niyang pag-isipan ito. Sinabi ni Fatso na imposible iyon, ngunit gustong subukan ni Yogiri ang teorya. Tinanggap ni Fatso ang pagkatalo at sinubukang lumapit kay Yogiri, na nagkukunwaring natatakot. Ngunit naghahanda siyang atakihin siya ng isang magic attack, gayunpaman, sinabihan lang siya ni Yogiri na huminto. Natarante si Fatso at ipinaliwanag ni Yogiri na mayroon din siyang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na malaman kung may isang taong may layuning patayin siya o wala. At ang masaklap nito, maaari niyang pagsamahin ang dalawang kakayahan. Sa madaling salita, hindi niya kailangang malaman kung sino ang nagtatangkang pumatay sa kanya. Naiiyak na sumuko si Fatso, at nagtanong si Yogiri kung bakit napakaaga nila pagkatapos makuha ang mga kasanayang iyon. Ipinahayag ni Fatso na ito ang ikalawang beses na dumating silang tatlo sa mundong ito. Natalo nila ang mundo ng demonyo at bumalik sa kanilang mundo. Tinanong ni Yogiri si Tomochika kung ang tatlo ay napalampas sa anumang mga klase,
at sumagot siya na wala sila. Ibinunyag ni Fatso na sa kanilang pag-uwi, ilang oras lang ang lumipas. Nagpasya si Yogiri na patayin siya, ngunit hiniling ni Fatso kay Tomochika na tulungan siya. Sumagot si Tomochika na siya ay buhay lamang dahil iniligtas siya ni Yogiri, kaya dapat niyang harapin ito. Tinawag siya ni Fatso ng malamig at naglabas ng isang bagay, na nangangako na kung ilalagay niya ito sa kanya, siya ay magiging kanyang lingkod. Sa madaling salita, ito ay isang kwelyo ng alipin, at inilalagay niya ito sa kanyang sarili. Para siyang pervert habang naglalakad papunta sa kanya, pero sinabihan siya nitong huminto. Sinimulan siyang sakal ng kwelyo, at tinanong niya kung may paraan upang ihinto ang pagiging Panginoon niya. Sinunod ni Fatso ang utos, binanggit na maaari niyang ilipat ito sa ibang tao. Ginagawa niya ito, lumipat sa Yogiri, na nagpasya na huwag patayin siya. Sa halip, dapat magtungo si Fatso sa kagubatan na puno ng mga halimaw at doon maghintay. Ngunit bago umalis, dapat iwanan ni Fatso ang lahat ng kanyang mga bagay at huwag sabihin kahit kanino ang tungkol sa Yogiri at Tomochika. Si Fatso ay sumusunod sa mga utos, at tinanong ni Tomochika kung ito ay okay. Sumagot si Yogiri na palaging ipagkakanulo sila ni Fatso, kaya mas mabuti sa ganitong paraan. Pagkatapos ay itinanong niya kung hindi ba siya naghihinala na maaaring isuko siya nito. Sumagot lang si Yogiri kung ano ito, pagkatapos ng lahat, siya ang nagpasya na protektahan siya. Namumula siya, binanggit na hindi niya alam kung paano sumagot, at hindi pa sila gaanong nag-usap noon. Nagtatanong siya kung bakit siya nagpasya na protektahan siya. Sa simula ay tumugon si Yogiri na hindi niya alam kung bakit, ngunit pagkatapos ng pagpupumilit ni Tomochika, inamin niya na ang lahat ay dahil sa kanyang malambot at mapatas na nabuong plot. Namumula siya at nagagalit, nagrereklamo na ang mga lalaki ay pare-pareho. Samantala, si Sayon ay nasa kama at ginagawa ang anumang bagay na iyon. Isang lalaki ang dumating upang magulat, na binanggit na ang unang misyon ay na-clear na may 4 na casualty, 2 walang kakayahan at 2 S-rank. Binanggit niya ang mga S-rank na namatay kaagad ng walang babala at sa tingin niya ay isang instant death magic. Gayunpaman, ibinalik niya ang posibilidad at bumalik sa kama. Hanggang dito na lang muna. Mag-like and subscribe at comment para kasunod. Maraming salamat sa panunood mga par.